So yun mga ka-business, no? Galing kami dito sa Bagong Silang. At yun po mga ka-business, support nyo po ang mga ka-business official. Thinking Body po. Punta kami Thinking Body. Yan. Kuya ka-business, binisita namin ng Thinking Body. Yan o. Yung mga ka-business. Ngayon mga ka-business, pauwi na kami. At hinatid kami ni Thinking Body dito. Yan. Alright, drive lang ako muna mga ka-business. Hindi lang boss. Ay, sabi naman yan. Tama boss. Tama. Thank you boss. Yes, sir. Tools ng ano ha? Ha? Hindi. Biro mo ba ito? Down. Ha? Sasayaw. Ano ko lang. Kasi, alright mga ka-business, drive lang po ako. Ano po, wala kami anumang kaso. Meron lang nagreklamo, pero hindi sabihin porque may nagreklamo sa iyo, sa atin, ay meron ka ng kasong kinaharap. Kasi magdidepende pa yan sa piskalya kung aprobado ba sa kanila na may isampa bilang kaso para dinigin sa korte. Okay? Doon naman sa korte, yun na yung maglalabas kayo ng parehas mga ebidensya ninyo, yung magkabilang panig, testigo. Yes, testigo, mga ebidensya para patunayan, no? Kung si Rick Alingat, para patunayan niya na meron nga kaming naging pananagutan, at ganoon din naman kami, maglalabas din kami ng mga testigo at ebidensya para pabulaanan yung kanyang inireklamo. Opo. So, ganoon po yun, ano, sana maging malinaw yan, karagdagang kaalaman na rin po sa patungkol sa batas natin. At ang batas lang ang magsasabi sa iyo kung yun ba ay cyber libel. Hindi si Rick Alingat. Yes po. Siya ay may karapatan lang siya magreklamo. Kahit sino sa atin may karapatan magreklamo. Pero pagdating doon sa pagsampa ng kaso, yung fiskal. Mag-a-announce niyan. Pasok sa bangaoy. So ngayon, ganito nga, uulitin ko po, ito ay bilag namin. Kasi alam niyo na rin naman ito ng karamihan, di po ba? Ngayon, ang pinakalayunin namin dito, ay sana pumayapa ng lahat. At si Rick Alingat din ay mapayapa na rin. Pumayapa ka na sana Rick Alingat at saking panatag ba yung kalooban. Di ba? Ano pa lang hinaan niya? Cyber libel and grave threats. Cyber libel and grave threats yung kanyang sinampang reklamo. No? Ayan. So, ito po, nakasaad dito, syempre, yun ako, no? Ricardo Pinto Alingat, Contrinat versus Emerson Vitinho, respondent. Yan ang nakalagay. Tapos, resolution. NPS, docket number. Ito na nga, ma. Ako, salamin. Salamin. Book nice. Dahil ng kulay sa salamin kayo po ba? Okay. Ang complainant nga po is resolution. This is a complaint filed by the complainant against the respondent for libel. Parties appeared during the preliminary investigation of this case. The respondent filed his counter affidavit. Thereafter, this case was submitted for resolution. Summary of the evidence of the complainant discloses that on 25 and 26 April 2024, the respondent uploaded videos in the business official YouTube channel wherein he
was named, defamed, and attacked. Respondent allegedly uttered. Number 1. The tweet Aningan was trying to defame a business official from its sponsors, and because of the same, Rick Aningan is napakawalang hiyang tao. Number 2. That Rick Aningan is continuously defaming a business official, and the latter is intending to file case. Number 3. That respondent is a good person, but if tinatarantado na ay mahirap na magsalita. Number 4. That respondent uttered nakakaulol daw ang mga ginagawa, referring to complainant, and told their viewers to watch out for the complainant for they might fall victim. Number 5. That respondent uttered, ang tingin ko sa iyo ay parang taing nabubulok na tinutuon. Number 6. That respondent admitted that his fellows sent audio messages threatening and throwing invectives at the complainant. Number 7. That respondent asked his viewers to mass report the complainant. For his part, respondent denied the imputation leveled against him. He alleged that the complainant failed to prove all the elements of the crime charged against him. This always now results. Online libel is simply libel in its traditional sense, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. In other words, the traditional elements of requisites of libel still apply. For an imputation to be libelous under Article 353 of the RPC, following requisites must be present. A. It must be defamatory. B. It must be malicious. C. It must be given publicity. And D. The victim must be identifiable. A fifth element or requisite is added under RA 10175 for online libel. The act must be committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. An allegation is considered defamatory if it ascribes to a person the commission of a crime, the possession of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance which tends to dishonor or discredit, or put him in contempt, or which tends to blacken the memory of one who is dead. In determining whether a statement is defamatory, the words used are to be construed in their entirety and should be taken in their plain, natural, and ordinary meaning as they would naturally be understood by persons reading them, unless it appears that they were used to understood in another sense. In this case, the undersigned watched the videos in the USB attached to the complaint. Upon watching the video, it would appear that in the April 25 and 26, 2024 video, respondent was merely expressing his disappointment and disgust at Rick Aningan for what he had done. Respondents' utterances were merely
his own reaction and feelings for Rick Aningan. Nothing in his statements can be construed as malicious. The law of defamation protects the interest in reputation, the interest in acquiring, retaining, and enjoying one's reputation as good as one's character and conduct warrant. The mere fact that the plaintiff's feelings and sensibilities have been offended is not enough to create a cause of action for defamation. Defamation requires that something be communicated to a third person that may affect the opinion others may have on the plaintiff. Alright. The unprivileged. Yan na, mapagpalang hapon po sa ating lahat mga ka-business at muli pong mga ka-business ay nagbabalik ako. Dahil ito nga mga ka-business, andito ako sa bahay at may magandang balita si Mercedes sa atin. At nga po pala mga ka-business, bago tayo magsimula dito sa kay Mercedes, kaya po mga ka-business, panoorin niyo po yung mga pinuntahan po namin dun po sa mga pabahay ni Kuya. Kaya binisita po at kinamusta po natin yung ating mga tinutulungan, yung mga tinutulungan po ni Kuya simula pa. Yun, at kintingnan, kinamusta yung kanilang pamumuhay at kung nasa magandang kalagayan. At yun nga po mga ka-business, balikan nyo po yung video na po yun sa vlog po ni Kuya. Ayun, ka-business official, mga ka-business naming minamahal. Ayun, pero nga po pala mga ka-business, doon nga po pala sa doon nga po pala sa yung vlog din po, yun, balikan nyo rin po yung patungkol dito kay Thinking Buddy. Yun, mga ka-business namin minamahal, mga kapapi. Nagpunta kami kay Thinking Buddy. Ayun, daon mapalad namin si Thinking Buddy. At siyempre, andun din po si Thinking Mommy. At bibig niya si Thinking Baby. Ayun mga ka-business, dito tayo kay Mercedes mga ka-business. Meron po siyang magandang balita para sa inyo mga ka-business. Ay, tatayo ka na lang. Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-business, mga kapapi. Alright. Okay. Tutuloy ba natin? Tutuloy. Yun mga ka-business. Mamaya na lang po siguro. Basta wala. Ay, hindi. Sa mga ka-business namin na mga kapapi. Yung sa po pala, thank you so much po sa inyong mga komento po mga ka-business, mga kapapi. Opo. Yun po pala, hindi po namin nadala po yung stroller po pala na baby boy. Ay, stroller pala yun? Kasi po, commute po kami, mahirap po yung kasi pag commute kasi dun po sa jeep, siksikan po, may mga commuter po kasi na yung parang po sila. Ayaw nilang nasisikipan sila pero nagko-commute sila. Kami na po nagparaya na. Tapos yun po mga ka-business, mga kapapi, yung naman po kay Baby Boyet. Ay, wait lang. Wait lang po mga ka-business. Nga po pala mga ka-business, pasensya na kayo sa akin mga ka-business nung nag-vlog kami, nung papunta kami sa ospital, yung pagbiyahe po namin. Ayun mga ka-business, siya po ang nakapagdala po ng bag noon. At bitbit niya si Baby Boyet. Tama po kayo mga ka-business. Hindi ko po nadala. Nawala yung aking pagiging isang gentleman. Yun ba mga ka-business, naano ko po kasi noon yung mag-vlog ako. Tapos bitbit ko po yung mga dala. Dapat po pala ako ang nagdala. Ayun pasensya na kayo mga ka-business. At syempre, pasensya na rin sa mami ko. Dahil hindi ko na bitbit. Pero mga ka-business, kung po mga ka-business, masakit yung paa ko Ay, sorry. yung off naman po, ayun, ako po ang nagdadala. Ayun, ako na po ang nagdala doon, mga ka-business. Nung sumakay na po kami ng UB, yun, sa tricycle. Yung paglalakad lang naman po mga ka-business, pero sa tricycle, tas yun dun sa may Aurora, yun dun sa may naglakad na naman kami ulit. Ayun, at saka po nga po lang, mga ka-business, may salamat din po sa mga komento nyo, sa mga nagsabi na dapat nag-grab, hindi po hindi namin
nilakad para hindi rin malayo, hindi sayang sa oras. Ayun mga ka-business, hindi na po kami nakapag-grab gawa ng wala na pong Hindi na kaya ng ano. Kasi ano po kasi mga ka-business, mahal na po kasi yung pamasahe niyo. Opo, ang mahal po ng pamasahe po sa Grab. 950. Opo. Pwede ba yun? Kaya po kinumute na po namin. Pero inano lang po namin na yung commute kasi para rin po kami, hindi na rin po kami nagano ng sasakyan kila ate, kay kuya, kay Papa Dins. Pinahiram naman po mga ka-business, kaya po nasabi ko sa inyo sa mga nauna ko pong vlog, ay mahirap po ang parking doon mga ka-business. Okay. Tsaka yung parking babayad po kasi doon sa 50 per hour. Inaabot po kami ng hapon mga ka-business. Naabot kaya malaki po ang babayaran pagdating po ng hapon. Okay. At yun nga po mga ka-business, ay sasabihin niya po ni Mercedes yung itong patungkol dito sa kay Baby Boyet mga ka-business. Ayan na. Alright, ngayon. Yung kay Baby Boyet pa yung ako lang daw nagbubuhat. Ako lang nagaan. Kasi po mga ka-business, mga papi, sa akin lang po talaga kasi nagaan si Baby Boyet. Pag pinahawak ko na po kay Daddy Bornok niya, umiiyak po mga ka-business. Ayaw niya po. Pagka lang po kasi, pagka good mood dyan. Pagka gusto niya po sa mami niya. Pagka gusto naman po sa akin, minsan sa akin lang siya. Ganun po. Minsan mga ka-business, bihira lang na. may kasi siya, yung time ng bata na gusto niya sa akin lang siya. Gusto niya kay mami lang niya. Minsan niya gusto niya sa kapatid niya lang, doon sa ate niya, kay Catalia. Pagka minsan dito naglalaro, minsan kukunin ni Mercedes, iiyak kasi naglalaro siya. Ganun, sa mga kapatid niya. Yun lang po mga ka-business, yun nun, siyempre, dito siya kumukuha ng lakas kaya Mercedes. Yan. Kaya dito siya lagi. Wala naman po madidedi sa akin. Alright. Anong balita? Sa'yo dito? Bakit ang kalat-kalat? Ang kalat. Ano bang ginagawa? Nagligpit ako. Tingnan mo. Ano yun? Nagligpit ako. Ha? Nagligpit ako. Ayun. Ay, may naggano na diba? Ay. Diba? Alright. Oo na. Oo na. Yun nga po pala mga ka-business, mga kapapi. Ito na po pala yung update kay Baby Boyet. Apo. Kanina po, tumawag na po yung doktor. Si Doc Malubay. Opo. Si Doc Malubay, tumawag na po siya kanina mga ka-business. Tumawag na si Doc. Ayun na, shoutout sa'yo Doc. At sana alright yung kalagayan. At siyempre mga doktor natin ay yun ay mga ating maaasahan pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Alright, ano pa? Tapos, pagtawag po kanina ni Doc Malubay, sabi po, bukas po, admit na po kami. I-admit na po si Baby Boyet, mga ka-business, mga papi. Tapos, yung schedule niya po sa operation Tuesday po. Tuesday po, mga ka-business, mga papi. Ang operasyon na po ng Baby Boyet, ang ka-business family. Ayan, alright. Ma-opera na po si Baby Boyet at i-update po namin sa inyo yon pag nandun po kami sa loob. Ayun mga ka-business. Salamat ng marami sa suporta ninyo, pagmamahal dahil nandiyan kayo palagi sa amin at lagi kayo nakasuporta sa ka-business family, ka-business official, sa Papa Dins TV. Ayun, tuloy-tuloy lang po mga ka-business. Ngayon po mga ka-business ay galambing lang po kami sa inyo na maaari po sana ay pakisamahan po kami sa panalangin para kay Baby Boyet. Yan, pray po natin siya na maging success ang lahat. Ayun, siyempre, ang ating doc, si Doc Malubay, ayun, siya ang gagamitin ng Panginoong mabuting kasangkapan para kay Baby. Ayun, so yun mga ka-business,
maging success. Ayun. Ayun, nagre-ready si Mercedes at mamaya po mga ka-business ay pagkatapos nito nga magligpit ay na-ready na ba mga gamit? Hindi pa lahat kasi At huwag kang magdala ng damit lang ni Baby Boyet na marami. Siguro damit 3 sa'yo, 2 sa akin. 2 lang siya. 2 sa'yo. Ikaw, sa labas ka lang naman. Sa labas ka pa. Sa ano ka pa makakaano sa back test pag ng operation. Pero bukas, pag doon ka lang muna sa labas. Tapos kami, iaakyat kami doon sa room kung saan kami ilalagay. Tapos, hanggang sa Lunes. Yun. So, bukas ay kailangan nating bumiyahe. Ayun, siyempre mga ka-business, bago tayo pumunta doon at madala natin si Baby Boyet, ay church muna kami mga ka-business. Ang unahin mga ka-business, unahin natin ng Panginoon Diyos at ipagpasalamat natin to. At ipanalangin natin na maging okay ang lahat. At siyempre mga ka-business, andyan kayo. Kaya thank you rin. At salamat din po kay ate at kuya dahil hindi kami pinababayaan pagdating sa ganitong sitwasyon. At ayun mga ka-business, patuloy lang po tayo sa suporta at pagmamahal nyo. At sana po mga ka-business, kami ni Mercedes ay maging okay sa inyo yung ibig sabihin kasi minsan mga ka-business may nababasa kami ng mga basher. Ayun, thank you pa rin po kasi siyempre po komento niyo po yan at pinakikinggan po namin yan. Kaya po humingi rin ako ng pasensya dahil dun sa kay Mercedes. Tama nga naman po kayo. Naparami yung dala niya. Bag. Pero lang po, magaan lang po yun. Ang problema po, siya lang nagdala. Tapos hindi ko nadala. Kaya, sorry talaga. Sorry na. Ayun yung mga bata, mga ka-business, nandun po sa labas. Naglalaro. Si Baby Boyet, naglalaro rin. Ayun, abuti nga po ngayon si Baby Boyet ay okay yung pangangatawan niya, okay yung pakiramdam niya, wala siyang sipon, wala siyang ubo, ayun, at masigla, nakakapaglaro, nakakatulog ng tuloy-tuloy, maayos, at nakakadede ng maayos. Siyempre si Mercedes nakakain ng maayos, nakakahigop ng sabaw-sabaw daw. Sabaw-sabaw ba yun? Ayun mamaya, sabaw-sabaw, kape-kape muna. Oh, yeah. Ready na. Ayun dito si Catalia, mga ka-business. Mga ka-business. Huwag niyo iwanan yung isa nyo. Kasi yung isa, huwag niyo iwanan. Dalhin nyo rito. Dalhin. Up, upo tayo. Upo. Kay, nangaulay. Ayun, dito mga ka-business, ang kuya at ate ni Baby Boyet. Ayun, si Baby Boyet, operahan na yan. Operahan na siya. Ayun, ano bang, hello muna kayo sa mga ka-business. Hello po mga ka-business, mga papay. Kapapi, yan. Ayun, ano sabi mo kay Baby Boyet? Ayun, operahan na siya. Ang opera anak, yun yung gagamutin siya, yung pagagalingin yung kanyang, yung sa bolt niya, yung tatahiin yun, sa sarado, gano'n. Ayun, tatahiin yun. At sana naiintindihan nila mga ka-business yung ganong sitwasyon. Ayun, si Baby Boyet, kailangan ni Baby Boyet na gumaling, umakas. Ayan. Siyempre, pagka na-operahan na siya, ayun, mas lalo nating iingatan, mas lalo nating dudublehin yung pag-iingat. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi siya pwedeng maglaro ng mga mabibigat.
Ha? Kat? Ano gusto mong sabihin? Baby boy at sa kapatid niya. Ikaw na, Ace. Dapat po lumakas na po si Boy. Ha? Lakasan mo, lakas. Ano, no? Dapat po malakas na po si Boy. Yung bukla kang baby. Sana gumaling na po yung ano ba itong panibayat. Tapos? Para lumakas na po siya. Ano yung kinakain niya? Stiko! Stiko. Alright, ngayon mga ka-business, hapon na. Yun, galing kami sa mission. At ito nga po mga ka-business, ito nga po na to ay magre-ready lang po kami ng dadalhin din para bukas. Tapos mag-aasikaso sa itong hapon. Yun, panghapunan naman tayo. Ayun o, halika nga dito anak. Halika. Ayun o mga ka-business, tingnan nyo. Kay mami lang niya. Kiss. Kiss, mami. Kiss. Kiss, mami. Halika, daddy. Uy. Ayaw man. Ayan o. Boyet. Boyet. Bye. Kiss, mami. Kiss. Kiss, mami. Kiss. Kiss. Ayaw din. Ayaw. Nanutin anak ko. Pay-pay na, pay-pay. Ayun, pinatay ko yung electric fan mga ka-business kasi maingay man. Maingay siya. Kasi yun mga ka-business, total nandito naman yung dalawang bata. Ay, nga pala, saan natin iwanan yung dalawang bata? Kila Ate Shai. Pwede. Kila Ate Shai na lang. Dito lang sa Hello. Hindi pwede doon kasi baka magkulit kayo doon. pumapasok yun si Ate Shai. Tsaka pumapasok yun. Ayun, shoutout sa kay Shai. Si Shai, yung mga ka-business, yun yung asawa ni Alan. Si Alan yung grab driver, mga ka-business. Baka magpahatid tayo. Bali mga ka-business, abangan nyo lang po. Kung mapapanood nyo po ito sa ka-business official. Kung kausapin ko po muna. Kausapin ko muna sila kuya at saka si ate. Na nabanggit na namin kay kuya pero kay ate hindi pa. Ayun, mabanggitin na lang po namin bukas. Bukas mga ka-business, banggitin namin. Ano pa? Ano kinakain niyo? Chocolate pa. Gusto niya. Ayoko? Gusto niya. O sige, bigyan mo. Kunti lang, kunti. Tama na. Kasi nga may nabasa din ako sa comment na hindi. Huwag masyadong si Baby Boy sa chocolate. Chocolate? Oo, hindi pwede. Hindi naman po nagcho-chocolate. Hindi naman nagcho-chocolate. Ano lang po yun, yung mga biskuit. Ansay. Ang nakasulad
dito, hello. Ayan. Hindi. Ate. Ayun na mamaya mga kabisnes, balikan ko lang po kayo. At mga kabisnes, samahan nyo kami bago tayo matulog. Kaya siyempre mga kabisnes, samahan nyo kami sa exing panalangin lang mga kabisnes para kay Baby Boyet. Alright mga kabisnes, umiyak na si Baby Boyet.